Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Ang mga overseas Filipino workers o mga OFW ay hindi lang baon ng bagahe at pangarap kasama rin ang mga pamahiin. Mula sa pag-alis ng bahay hanggang sa pagtanggap ng unang sweldo sa abroad, may mga paniniwala raw na dapat sundin para swertihin, makaiwas sa malas at tigtas na makauwi. Pero may katotohanan bang mga ito? May koneksyon na pa ang pamahiin sa buhay ng ating mga OFW? Halika, pag-usapan natin. Isa sa pinakakilalang pamahiin ng pagbiyahe ay ang pagbisita sa Antipolo Cathedral. Ito ang tahanan ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Simula pa noong panahon ng Galleon Trade, panata na ito ng mga Pilipinong biyahero. Hanggang ngayon, marami pa ring OFW ang dumaraan dito bago bumiyahe. Bawal ang paalam. Ang paniniwala ay kung magpapaalam ka rin maaga at magtatagal pang pag-alis, maaantala o mahihirapan kang umalis. Para sa iba, may ipon ng lungkot at malas kapag masyadong matagal ang pamamaalam. May nagsasabi rin na kapag lantad sa lahat ng details ng alis mo, katulad ng exact date, try o oras, baka mablak ang swerte o magkaroon ng aberya katulad ng delays o visa problems. Kapag aalis para magtrabaho abroad, huwag daw mag-announce ng alis ng matagal o magpag-grant na pamamaalam. Sabi ng pamahiin, baka mautlot o mahirapan umilis. Kaya madalas, simple at biglaan ng send-off para dire-diretsuin ang swerte sa biyahe. Walang ulan sa pag-alis. Kapag umuulan sa araw ng alis, sinasabi ng matatanda na malas ito para sa biyahero. Ang ulan daw ay tanda ng lungkot at mabigat sa pakiramdam. Kaya posibleng magdala ito ng sirap o kalungkutan habang nasa abroad. May paniniwala rin na parang binabasa ng ulan ng daan. Kaya nandinin mabigat ang biyahe. Kaya't maraming OFW ang tahimik na nagdadasal na maging maaraw ang araw ng alis nila. Kahit tagulan, para magaan at magandang simula ng kanilang trabaho sa ibang bansa. Isa pang popular na pamahiin para sa mga OFW ang salubong ng pera. Bago umalis papuntang abroad, kailangan daw maglagay ng pera, barya o papel sa bulsa o sa sapatos. Ayon sa paniniwala, simbolo ito ng prosperity o kasaganahan at magdadala raw ito ng tuloy-tuloy na swerte sa trabaho at pera sa ibang bansa. Kaya kahit kaunting barya lang, siguradong hindi makakalimutan ng mga aalis na OFW para raw siguradong hindi sila maubusan at laging may salubong na swerte saan man sila magpunta. Meron ding pamahiin na bago umalis ay ang pagpag o paikot-ikot. Ang ibig sabihin, bago tuluyan dumiretso sa airport, kailangan munang dumaan sa ibang bahay o mag-ikot-ikot saglit. Sabi ng matatanda, para raw hindi mahirapan bumalik kapag tapos na ang kontrata. May paniniwala rin na ang ganitong pag-ikot ay nandito sa malas para hindi ito makasama sa biyahe. Para sa iba, simbolo rin ito ng pagtiyak na laging may daan pabalik na gaya ng ruta sa pag-ikot, babalik din ang biyahero sa pamilya. Isa sa pinaka-pinapahalagahan ng mga OFW ang unang sweldo. Ayon sa pamahiin, bawal daw gastusin agad para sa sarili. Dapat ipadala muna sa pamilya o itabi bilang ipon. Sabi ng matatanda, kung ang unang kita ay gagastusin agad para sa luho, baka hindi magtuloy-tuloy ang swerte.
Kaya't maraming OFW, kahit may temptation na bumili ng gamit, inuuna muna ang pangangailangan ng pamilya. Sa iba naman, simbolo rin ito ng pasasalamat at pagtikot ng biyaya. Ang perang unang dumating, bumabalik agad sa pinagmulan nito, ang pamilya. Ano nga bang explanation dito? Sabi ng mga eksperto, ang pamahiin daw ay coping mechanism ng mga Pilipino. Kapag malayo sa pamilya, may takot, may kaba. Natural na kumapit tayo sa kahit anong nagbibigay ng pag-asa. Comfort food daw ang pamahiin para sa mga puso ng mga Pinoy. Sa psychology, tinatawag na magical thinking, parang security blanket. Hindi man totoo scientifically, nagbibigay pa rin ito ng lakas ng loob. Cultural bonding din ito, parang invisible na sinulit na nagdudugtong sa ating lahat, kahit saan ka pa sa mundo. Sa bawat kwento ng OFW, kasama na ang pamilya, minsan buong barangay pa ang kasali sa pamahiin. May panovena, may pabintisyon, may mga padala ng gamit na may kasamang pagkain na may swerte, lahat para lang mapadali ang buhay sa abroad at mapawi ang kaba ng mga naiwan. Pero hindi lahat ng pamahiin ay makakatulong. Minsan may mga kwento ng OFW na napagod, naubusan ng pag-asa, o naloko sa scam dahil lumaasa lang sa swerte. Kaya mahalaga rin may tamang impormasyon, lakas ng loob, at tamang plano. Ang tunay na laban ng OFW ay hindi lang laban sa swerte o malas, kundi laban sa pangungulila, homesickness at discrimination sa ibang bansa. Dito ang pamahiin ay parang vitamins, pwedeng makatulong, pero hindi pwedeng iasa ang lahat. Maaari makatulong itong magbigay ng konting kumpiyansa at gumaan ng pakiramdam, pero sa huli, hindi sapat ang pamahiin lamang. Kinakailangan pa rin ang tamang paghahanda, lakas ng loob, tamang impormasyon at higit sa lahat, matibay na pananampalataya sa sarili. Kaya ang verdict kung may koneksyon na bang pamahiin sa buhay ng ating mga OFW, totoo. Meron sa ating mga kababayan ang naniniwala sa mga pamahiin. Mahalaga ang paniniwala, pero mas mahalaga ang paghahanda at tamang impormasyon. Ang pamahiin ay parte na ng ating kultura. Hindi man ito guarantee sa success, pero nagbibigay ito ng lakas ng loob at pag-asa sa gitna ng pagsubok. Tulad ng sinasabi ng matatanda, walang mawawala kung susubukan. Pero huwag kalimutang maghanda, mag-ipon, magtiwala. Hindi lang sa swerte, kundi sa sarili. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.